Isang mapagpalang araw na naman dyan sa aking mga subscribers at mga viewers sa munting channel na ito. Sana gawin mo ng tambayan ng channel ko. Muli tayong nagbalik, kasama na naman ang isang kwento. Ito ay mga kasalukuyang kaganapan sa ating bansa. Ito ay ang pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte at sa kanyang war on drugs. At ang ICC o International Criminal Court. Paano nga ba nagsimula ang ICC? Sino-sino ang mga tao na naging daan para malikha ang ICC? Tara na, kwentuhan natin ang ICC kasama ang mga bagong impormasyon. Pero bago tayo magsimula ay humihingi ako sa inyong suporta. Please, like, share, comment, subscribe, and follow. Ito ay ang Yung dagat stories left untold in a ruthless struggle YouTube channel. Ang International Criminal Court o ICC ay isang intergovernmental na organisasyon at internasyonal na nakabase sa The Hague, Netherlands. Ito ang kauna-unahan at tanging permanenteng internasyonal na hukuman na may jurisdiksyon upang usigin ang mga individual para sa mga internasyonal na krimen ng genocide, mga krimen laban sa sangkatauhan, mga krimen sa digmaan, at ang krimen ng pagsalakay. Ang ICC ay naiiba sa International Court of Justice, isang organisasyon ng United Nations na dumidinig sa mga alitan sa pagitan ng mga estado. Itinatag noong 2002 alinsunod sa Rome Statute. Ang ICC ay itinuturing ng mga tagapagtaguyod nito bilang isang malaking hakbang tungo sa hustisya at isang inobasyon sa internasyonal na batas at karapatang pantao. Headquarters, punong tanggapan, International Criminal Court, lokasyon, The Hague, Netherlands. Nagsimula ang konstruksyon noong autumn ng 2012. Binuksan noong December 2015. Lumipat ang korte sa una nitong permanenteng lugar sa The Hague na matatagpuan sa Ode, Walsdorperweg 10 noong December 14, 2015. Ang pagtatatag ng isang internasyonal na tribunal ay upang hatulan ang mga pinunong pampolitika na inakusahan ng mga internasyonal na krimen. Ay unang iminungkahi noong Paris Peace Conference noong 1919, kasunod ng unang digmaang pandaigdig ng Commission of Responsibilities. Ang issue ay muling tinalakay sa isang komperensya na ginanap sa Geneva sa ilalim ng suporta ng Liga ng mga Bansa noong 1937 na nagresulta sa pagtatapos ng unang kumbensyon na nagtatakda ng pagtatatag ng isang permanenteng internasyonal na hukuman upang litisin ang mga gawa ng internasyonal na terorismo. Ang kumbensyon ay nilagdaan ng 13 estado, subalit ito ay hindi kailanman naipatupad. Benjamin B. Ferencz, isang investigador ng mga krimen sa digmaang Nazi, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, at ang punong taga-osig para sa hukbo ng Estados Unidos sa paglilitis sa Einsatzgruppen, ay naging isang vocal advocate ng international rule of law and of an international criminal court. Ang isa pang nangungunang proponent ay si Robert Kurt Wetzel, isang propesor ng international na batas na ipinanganak sa Germany at co-editor sa Toward a Feasible International Criminal Court noong 1970. At lumikha ng Foundation for the Establishment of an International Criminal Court noong 1971, Formal Proposal and Establishment. Noong Hunyo 1989, muling binuhay ng punong ministro ng Trinidad at Tobago A.N.R. Robinson ang ideya ng isang permanenteng internasyonal na korte ng kriminal sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng paglikha ng tribunal upang tugunan ng kalakalan ng ilegal na droga. Bilang tugon, inatasan ng General Assembly ang ILC na muling bumalangkas ng isang batas para sa isang permanenteng hukuman. Habang nagsimula ang gawain sa draft, ang UN Security Council ay nagtatag ng dalawang ad hoc tribunal noong unang bahagi ng 1990s, ang International Criminal Tribunal, para sa dating Yugoslavia na nilikha noong 1993, bilang tugon sa malalaking krimen na ginawa ng mga armadong puwersa sa panahon ng Yugoslavian Wars. At ang International Criminal Tribunal, para sa Rwanda na nilikha noong 1994 pagkatapos ng Rwandan Genocide. Ang paglikha ng mga tribunal na ito ay higit na naka-highlight sa marami sa pangangailangan para sa isang permanenteng internasyonal na korte ng mga kriminal. Nagsimula ang operasyon ng ICC noong Hulyo 1, 2002 sa pagpasok sa bisa ng Rome Statute, isang multilateral na kasunduan na nagsisilbing charter ng korte at dokumentong namamahala. Ang mga estado na naging partido sa Rome Statute ay nagiging miyembro ng ICC na nagsisilbi sa Assembly of States Parties na nangangasiwa sa korte. Noong January 2025, mayroong 125 na estadong miyembro ang ICC. 29 na estado ang pumirma ngunit hindi napagtibay ang Rome Statute, kabilang ang 4 na nag-withdraw at 41 na estado ang hindi pumirma o naging mga partido sa Rome Statute. Nilalayo na magsilbing Court of Last Resort, ang ICC ay umaakma sa mga umiiral na pambansang sistema ng hudisyal at maaari lamang gamitin ang jurisdiksyon nito kapag ang mga pambansang korte ay ayaw o hindi kayang usigin ang mga kriminal.
Wala itong universal na teritorial na jurisdiksyon at maari lamang mag-imbestiga at mag-osig ng mga krimen na ginawa sa loob ng mga miyembrong estado, mga krimen na ginawa ng mga mamamayan ng mga miyembrong estado, o mga krimen sa mga sitwasyong isinangguni sa Korte ng United Nations Security Council. Ginanap ng ICC ang unang pagdinig nito noong 2006 hinggil sa mga kaso ng mga krimen sa digmaan laban kay Thomas Lubanga Gilo, isang Congolese warlord na inakusahan ng pag-recruit ng mga batang sundalo. Ang kanyang paghatol noong 2012 ay ang una sa kasaysayan ng korte. Ang opisina ng prosecutor ay nagbukas ng 12 opisyal na pagsisiyasat at nagsasagawa ng karagdagang 9 na paunang pagsusuri. 12 ang mga individual ang kinasuhan sa ICC, kabilang ang Ugandan rebel leader Joseph Kony, dating Presidente Omar al-Bashir ng Sudan, President Uhuru Kenyatta ng Kenya, Libyan Head of State Muammar Gaddafi, President Laurent Gbagbo ng Ivory Coast, at dating Vice President Jean-Pierre Bemba ng Democratic Republic of the Congo. Lahat ay African. Arrest. Noong March 17, 2023, naglabas ang ICC ng mga warrant of arrest para kay Russian President Vladimir Putin at sa Presidential Commissioner for Children's Rights sa Russia na si Maria Lvova-Belova para sa mga pagdukot ng bata noong 2022 at pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Tinuligsan ng Russia ang mga warrant of arrest bilang kabalbalan. Si Putin ang naging unang pinuno ng estado ng isang permanenteng miyembro ng UN Security Council na naging paksa ng warrant ng pag-aresto sa ICC. Bagamat inalis ng Russia ang lagda nito sa Rome Statute noong 2016 at sa gayon ay hindi kalahok sa ICC. Subalit sa ilalim ng jurisdiksyon nito, maaring kasuhan si Putin para sa mga aksyon laban sa Ukraine na hindi isang partido ngunit tinanggap ang jurisdiksyon ng hukuman mula noong 2014. Sa bandang huli noong 2023, ang ilang opisyal ng Ministry of Internal Affairs ng Russia ay gumanti sa pamamagitan ng paglalagay ng ilang opisyal ng ICC sa listahan ng Internal Affairs ng Russia. Noong March 2024, naglabas ang ICC ng 2 pang warrant of arrest para kay Sergei Kobylash, ang commander ng long-range aviation ng Russian Aerospace Forces, at Viktor Sokolov, ang commander ng Black Sea Fleet sa kanilang papel sa mga krimen sa digmaan sa Ukraine. May 20, 2024. Inanunsyo ng punong taga-osig ng ICC na si Karim Khan ang kanyang intensyon na humingi ng mga warrant of arrest para sa punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu, ministro ng depensa ng Israel na si Yoav Gallant, pinuno ng Hamas Yahya Sinwar, pinuno ng Al-Qassam Brigades Mohammed Deif, at pinunong pampolitika ng Hamas na si Ismail Haniyeh. Kaugnay ng digmaang krimen sa Israel na ginawa sa Israel-Hamas, noong November 21, formal na inilabas ang mga warrant para kina Netanyahu, Gallant at Deif. Ang mga warrant para sa Haniyeh at Sinwar ay binawi kasunod ng kumpirmasyon ng kanilang pagkamatay noong Hulyo at Oktubre. Noong January 23, 2025, ang punong taga-osig ng ICC na si Karim Khan ay nag-anunsyo ng mga kahilingan para sa mga warrant of arrest laban sa pinuno ng Taliban na si Haibatullah Akhundzada at sa punong mahistrado ng Afghanistan na si Abdul Hakim Haqqani para sa mga krimen laban sa sangkatauhan ng pang-aapi at pag-uusig sa mga kababaihan at batang babae ng Afghanistan na pinagkaitan ng kalayaan. State parties, mga partido ng estado sa Rome Statute. Noong January 2025, 125 na estado ang mga partido sa Statute of the Court, kabilang ang lahat ng bansa sa South America, halos lahat ng Europe, karamihan sa Oceania, at humigit kumulang kalahati ng Africa. Ang Burundi at ang Pilipinas ay mga miyembrong estado ngunit kalaunan ay nag-withdraw. Epektibo no on October 27, 2017 at March 17, 2019. Ang karagdagang 29 na bansa ay pumirma ngunit hindi niratipikahan ang Rome Statute. Ang batas ng mga kasunduan ay nag-oobliga sa mga estadong ito na umiwas sa mga gawaing makakatalo sa layunin ng kasunduan hanggang sa ideklara nilang hindi nila nilayon na maging isang partido dito. 4 na signatory state ang Israel noong 2002, United States noong May 6, 2002, Sudan noong August 26, 2008, at Russia noong November 30, 2016, ay nagpaalam sa UN Secretary General na wala na silang balak na maging states parties at dahil dito, walang legal na obligasyon na magmumula sa kanilang pagpirma sa statute. 41 karagdagang estado ang hindi pumirma o pumayag sa Rome Statute. Ang ilan sa kanila kabilang ang China at India. Presidency. Main article. Presidency of the International Criminal Court. Si Song Sang-yon ay Pangulo ng Korte mula 2009 hanggang 2015. Ang presidency ay responsabli para sa wastong pangangasiwa ng Korte, bukod sa opisina ng taga-osig. Binubuo ito ng Pangulo at ng una at pangalawang vice-presidente, 3 hukom ng Korte, na inihalal sa panguluhan ng kanilang mga kapwa-hukom,
para sa maximum na 23 taong termino. Noong Marso 2024 ang Pangulo ay si Tomoko Akane mula sa Japan na nanunungkulan noong March 11, 2024 na humalili kay Piotr Hofmansky. Ang kanyang unang termino ay magtatapos sa 2027, crimes for which individuals can be prosecuted. Mga krimen kung saan maaring kasuhan ang mga individual. Ang jurisdiksyon ng paksa ng korte ay nangangahulugan ng mga krimen kung saan maaring kasuhan ang mga individual. Ang mga individual ay maari lamang usigin para sa mga krimen na nakalista sa batas. Ang mga pangunahing krimen ay nakalista sa Artikulo 5 ng batas at tinukoy sa mga susunod. Genocide, mga krimen laban sa sangkatauhan, mga krimen sa digmaan, at mga krimen ng pagsalakay. Mga krimen laban sa sangkatauhan. Tinutukoy ng Artikulo 7, Rome Statute. Nakalista ito gaya ng mga individual na krimen: pagpatay, pagpuksa, pag-aalipin, deportasyon o sapilitang paglipat ng populasyon, pagkakulong o iba pang matinding pagkakait ng pisikal na kalayaan, pagpapahirap, panggagahasa, sexual na pang-aalipin, sapilitang prostitusyon, sapilitang pagbubuntis, sapilitang esterilisasyon, sexual na karahasan, pag-oosig, sapilitang pagkawala ng mga tao, apartheid, iba pang hindi makataong gawain. Individual criminal responsibility. Ang korte ay may jurisdiksyon sa mga natural na tao. Ang isang tao na gumawa ng krimen sa loob ng jurisdiksyon ng korte ay individual na responsable at mananagot para sa kaparusahan sa ilalim ng Rome Statute. Artikulo 25. Ang isang tao ay mananagot sa krimen at mananagot para sa parusa para sa isang krimen sa loob ng jurisdiksyon ng korte kung ang taong iyon ay nakagawa ng ganoong krimen bilang isang individual, kasama ng iba o sa pamamagitan ng ibang tao, hindi alintana kung ang ibang tao ay may pananagutan sa krimen. Mga pagtatangka na gumawa ng ganoong krimen sa pamamagitan ng pagsasagawa ng aksyon na nagsisimula sa pagpapatupad nito sa pamamagitan ng isang malaking hakbang. Ngunit ang krimen ay hindi nangyayari dahil sa mga pangyayari na independyente sa mga intensyon ng tao. Procedure trial, pamamaraan ng paglilitis. Ang mga paglilitis ay isinasagawa sa ilalim ng hybrid common law at civil law judicial system, ngunit ito ay pinagtatalunan na ang procedural orientation at karakter ng hukuman ay nagbabago pa rin. Ang mga paglilitis ay dapat pampubliko, ngunit ang mga paglilitis ay madalas na sarado, at ang mga naturang pagbubukod sa isang pampublikong paglilitis ay hindi binanggit ng detalyado. Sa mga paglilitis sa kamera ay pinapayagan para sa proteksyon ng mga saksi o nasasakdal gayon din para sa kumpidensyal o sensitibong ebidensya. Cooperation by states not party to Rome Statute. Pakikipagtulungan ng mga estado na hindi partido sa Rome Statute. Ang isa sa mga prinsipyo ng internasyonal na batas ay ang isang kasunduan ay hindi lumilikha ng alinman sa mga obligasyon o mga karapatan para sa mga ikatlong estado nang walang kanilang pahintulot, at ito ay nakapaloob din sa 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties. Ang pakikipagtulungan ng mga non-party na estado sa ICC ay nakikita ng Rome Statute ng International Criminal Court. Ang mga estadong hindi pumayag sa Rome Statute ay maaari pa ring sumailalim sa isang obligasyon na makipagtulungan sa ICC sa ilang mga kaso. Kapag ang isang kaso ay isinangguni sa ICC ng UN Security Council, ang lahat ng mga estadong miyembro ng UN ay obligadong makipagtulungan dahil ang mga desisyon nito ay may bisa para sa kanilang lahat. Gayon din, mayroong obligasyon na igalang at tiyakin ng paggalang sa internasyonal na makataong batas na nagmumula sa Geneva Conventions at karagdagang protokol na sumasalamin sa ganap na katangian ng internasyonal na makataong batas. March 17, 2019. Opisyal ng umatras ang Pilipinas sa International Criminal Court, ICC. Bagamat nangako ang beleaguered tribunal na ituloy ang pagsusuri nito sa mga umano'y iligal na pagpatay sa drug war ng gobyerno. Ang withdrawal ay dumating isang taon pagkatapos nitong sabihin sa United Nations. Naging pangalawang bansa na gumawa nito pagkatapos ng Burundi. Sa ilalim ng kasunduan, ang pag-withdraw ay may bisa lamang, isang taon pagkatapos magbigay ang isang bansa ng nakasulat na paunawa ng desisyon nito sa UN Secretary General. Ang isang bansang lumagda ay maaari ding hindi ma-discharge ng anumang mga kaso na nakabinbina sa korte bago ang pag-withdraw. Nangangahulugan iyon na magpapatuloy ang pagsisiyasat sa mga posibleng krimen laban sa sangkatauhan sa digmaang droga ng Pangulo na inilunsad ni ICC Prosecutor Fatou Bensouda noong Pebrero 2018. Source: Al Jazeera News, March 11, 2025.
Sa pagbabalik sa Maynila mula sa Hong Kong, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Pilipinas ay inaresto ng pulisya sa batayan ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court. Laban sa kanya para sa mga krimen, laban sa sangkatauhan, kaugnay ng digmaan laban sa droga. Hindi pa kinukumpirma ng ICC na may inilabas na warrant of arrest laban kay Duterte, bagamat nagbahagi ang Philippine media ng mga larawan ng arrest warrant. Siya isinuko sa kustoda ng ICC noong March 12, 2025. Ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte ay umalis ng Maynila sakay ng isang eroplanong patungo sa The Hague, ilang oras matapos siyang bigyan ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court dahil sa mga pagpatay na bunga ng kanyang war on drugs. Unang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court (ICC) sa The Hague ay sa pamamagitan ng video link para harapin ang mga kaso ng crimes against humanity na war on drugs. Si Duterte ay pinaghihinalaan ng krimen laban sa sangkatauhan ng pagpatay na sinasabing ginawa sa Republika ng Pilipinas sa pagitan ng November 1, 2011 at March 16, 2019. Pansamantalang itinakda ng Kamara ang kumpirmasyon ng pagdinig ng mga kaso na magsisimula sa September 23, 2025. Ang layunin ay pagkumpirma ng mga kaso kung mayroong sapat na ebidensya. Hanggang dito na lang muna, katabangan sa susunod na video natin ang mga bansang miyembro ng ICC, ang mga taong inaaresto at mga nakakulong sa ICC. Sana may natutunan kang mga kakaibang mga kwento at kaalaman. Sana suportahan mo ang channel ko. Please like, share, comment, subscribe, and follow. Dito lang yan. Yung dagat, stories left untold and ruthless struggle. YouTube channel. Maraming salamat po.